At para sa ating mga balita, bagong uri ng COVID natuklasan sa China. At bansang Egypt, bakit naghahanda ng puwersa sa border ng Israel? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isang nakakagulat na discovery ang natuklasan kamakailan sa bansang China na nagdulot ng pangamba sa isang panibagong pandemya. Batay sa ulat, isang grupo ng mga Chinese scientists ang nakatuklas ng isang bagong bat coronavirus na mayroon ding kakayahang makahawa sa mga tao. Ang nasabing pagsasaliksik ay pinangunahan ni Dr. Shi Zhengli, isang kilalang biologist na tinagurian ding Batwoman dahil sa kanyang malawak na pagsasaliksik sa mga bat coronaviruses. Kabilang sa kanyang pangkat ay ang mga eksperto mula sa Gengo Academy of Sciences, Wuhan University at Wuhan Institute of Virology. Ayon sa kanilang pag-aaral, natuklasan nila ang isang bagong strain ng HKU5 coronavirus na unang nadiskubre sa isang paniki sa Hong Kong. Ang bagong virus na ito ay kabilang sa isang uri ng virus na may kaugnay sa Middle East Respiratory Syndrome or MERS, isang sakit na dati nang nagdulot ng pag-aalala sa World Health. Ang pinakanakakabahalang bahagi ng discovery na ito na kinumpirma naman ng mga researchers ay ang sinasabi na ang HKU5 coronavirus ay may kakayahan daw umano na kumapit sa human receptors katulad ng SARS at ng COVID-19 virus. Dahil sa kritikal na pagkakatulad na ito, maraming eksperto ngayon ang nangangamba na maaaring lumipat ang virus mula sa mga hayop patungo sa mga tao. Dagdag pa rito, natuklasan din ng mga scientist na hindi lamang kayang makahawa ng HKU5 coronavirus sa mga paniki at sa mga tao, kundi pati na rin sa iba't ibang uri ng mga mammals. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ito ng mas malawak na transmission na lalo pang nagdadagdag ng panganib sa mga tao. Nang pag-aralan ang virus mula sa mga sample ng paniki, natuklasan nilang kaya din itong ma-infect ang human cells. Kaya din daw nitong salakayin ang artificially grown tissues na kahawig ng mga respiratory at intestinal organs ng tao. Dahil dito, lumilitaw ngayon ang isang malinaw na banta ng spillover event, isang sitwasyon kung saan maaaring lumipat ang virus mula sa paniki patungo sa tao, direkta man o sa pamamagitan ng isang intermediate host. Ayon sa pag-aaral, ang ganitong klase ng bat virus ay may mataas na panganib na makahawa sa mga tao. Dahil sa potensyal na panganib ng virus na ito, isinama ng World Health Organization ang bat coronavirus sa listahan ng mga emerging pathogens na nangangailangan ng agarang pagbabantay at pagsusubaybay upang paghandaan ang isang posibleng pandemya. Batay naman sa isang pangkat ng mga researchers mula sa University of Washington sa Seattle at Wuhan University, posibleng makakapit ang HKU5 strain sa mga receptors ng paniki at iba pang mammal, pero hindi daw ito masyadong epektibo kapag kumapit sa tao. Taliwas yan sa ulat na inilabas ng grupo ni Dr. Zhengli. Gayunman, nanindigan pa rin si Dr. Zhengli na mas malawak ang kayang saklawan ng HKU5 coronavirus at malaki din ang kakayahan nito na magpalipat-lipat sa iba't ibang mga species. Sa ibang balita, bansang Egypt, bakit naghahanda ng puwersa sa border ng Israel? Ilang araw nang kumakalat sa social media ang mga videos na nagpapakita ng mobilisasyon ng Egyptian Armed Forces sa disyerto ng Sinai, malapit sa border ng Egypt, Israel at Gaza.
Ayon sa ilang Arabic language media at ilang news outlet sa Israel, ang pagdagsa ng mga militar ng Egypt sa lugar na ito ay reaksyon lamang sa sinabi ni US President Donald Trump na ililipat ang mga Palestino mula sa Gaza patungo sa Jordan at sa ilang mga bahagi ng Egypt, habang ginagawa ang Gaza bilang isang tourist resort spot. Ang Egypt kasama ang US at Qatar ay mayroong mahalagang papel ngayon sa ceasefire ng Israel at Hamas. Matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023, matatandaan na ikinasawi ito ng humigit kumulang 1,200 katao. Kasabay nito ay naglunsad ang Israel ng isang military campaign bilang ganti na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 48,000 katao sa Gaza. Sa kasalukuyan ay mayroong isang marupok na ceasefire na umiiral na nagbigay daan upang pag-usapan ang rehabilitasyon at reconstruction ng Gaza. Pero mahigpit daw na tinututulan ng mga bansang Egypt at Jordan ang planong dalhin sa kanila ang milyon-milyong mga Palestino mula sa Gaza. Para sa dalawang bansang ito, maaari daw kasing magdulot ng isang global crisis at possibility ng isang ethnic cleansing. Tanong ngayon ng marami, naghahanda nga ba ang bansang Egypt upang pigilan ang Israel na itaboy sa kanilang bansa ang mga Palestino? Walang katotohanan yan, ayon kay Hossam El-Hamalawi, isang Egyptian researcher at activist na nakabase sa Germany at writer ngayon tungkol sa security at politika sa Egypt. Ayon kay El-Hamalawi, hindi daw makapagpapadala ng kahit isang tangke o isang opisyal man lang ang hukbong sandatahan ng Egypt sa Sinai nang walang pahintulot ang Israel. Dagdag pa niya, kinakailangan din ng koordinasyon sa Multinational Force and Observer or MFO bago magsagawa ng anumang military action sa nasabing lugar. Ang MFO ay isang global peacekeeping organization na binuo ng Egypt, Israel at US bilang bahagi ng isang peace deal noong 1979 sa pagitan ng Egypt at Israel. Ang tatlong bansang ito rin ang pangunahing sponsor ng MFO at halos kalahati ng 1,100 sundalong nakatalaga sa Sinai ay nanggaling sa Estados Unidos. Tumanggi namang magkomento ang MFO tungkol sa insidente. Bilang patunay sa sinasabing military build-up sa Sinai, tinukoy ng mga Israeli at Arab media outlet na ang mga nasabing video ay kuha noong unang bahagi ng Pebrero. Ang naturang video ay nakuna ng mga sibilyan na dumadaan sa isang kalsada malapit sa border, kung saan makikita ang mahigit 12 ng tangke ng Egypt. Ayon naman sa ilang mga ulat, matagal na daw na isinasagawa ang pagde-deploy ng mga sundalo sa nasabing lugar maging bago pa man magsimula ang Hamas attack noong October 7. Yun nga lang ay naging mas kapansin-pansin ang mabilis na pag-deploy ng mga sundalo matapos ang pag-atake ng Hamas. Ayon kay Ahmed Abudu, isang analyst, posibleng hindi ito isang opensibang hakbang ng Egypt, pero aminado siya na nagbibigay ito ng pangamba sa Israel. Hindi pa tiyak sa ngayon kung ilang sundalo ang kasalukuyang nasa Sinai. Ngunit ipinapaalala ni El-Hamalawi na noon pa man ay binibigyan na ng pahintulot ng Israel ang Egypt na magpadala ng mas maraming sundalo upang labanan ang mga extremist sa lugar na iyon. Noong 2018, dumoble ang puwersang militar ng Egypt sa Sinai. Mula 25,000, dumami ito ng 42,000 na sundalo sa 88 batalyon sa loob lamang ng isang taon. Nagtayo rin ang Egypt ng mas maraming permanenteng base militar sa lugar. Posibleng naroon din daw ang mga tangke ng Egypt upang balansihin naman ang agresibong presensya at deployment ng Israel sa Philadelphia Corridor, isang koridor na nagsisilbing daanan papasok at paglabas ng Gaza mula sa Egypt. Matatandaan na noong huling bahagi ng 2024 sa gitna ng digmaan sa Gaza, kinontrol ng Israel ang koridor na ito sa kabila ng matinding pagtutol ng Egypt. Mula noon, paulit-ulit nang tinututulan ng Egypt ang presensya ng mga sundalong Israeli sa kanilang border.
Ang mga ulat tungkol sa military build-up sa Sinai ay nagpapalakas ngayon sa imahe ni Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi bilang isang matatag na lider na handang ipagtanggol ang kanyang bansa at suportahan ang mga Palestino sa Gaza. Pero ginagamit ito ng Israel upang galitin ng Egypt kaugnay ng kontrobersya sa Gaza Riviera Plan. Ginagamit din daw ito ng Israel na dahilan upang batikusin ang presensya ng Egypt sa Sinai at ipakita sa buong mundo ang kanilang pangamba sa lumalawak na modernisasyon ng Egyptian Armed Forces. Gayunman, naniniwala pa rin ang mga eksperto na mas gusto ng parehong panig na resolbahin ang mga problema sa pamamagitan ng diplomasya at hindi sa mga aksyong militar. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.